May arrest warrant at hold departure order na ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang kinasuhan kaugnay sa palyadong flood control project sa Oriental Mindoro. Inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH na kasuhan ng Ombudsman Sinaco at dating House Speaker Martin Romualdez. May report si Salima Refran. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Sa bibig na ni Pangulong Bongbong Marcos nang galing, may arrest warrant na kina dating Congressman Zaldico at iba pang dating opisyal ng DPWH Mimaropa at Sunwest Incorporated, kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Ko. Para yan sa kasong malversation of public funds at 2 counts ng graft na inihain ng Ombudsman noong Martes dahil sa substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naglabas din ng hold departure orders ang 5th, 6th at 7th Division ng Sandigan Bayan. Ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Noong Hulyo pa nasa labas ng bansa si Ko at sa impormasyong nakalap ng DILG. A few days ago nasa Japan siya. Japan? But he has since left. Hindi wala pa kami information kung saan siya nag-landing from Japan. Okay, pero linawin natin, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-US po siya? US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. Dahil may arrest warrant na laban kay Ko, mag-a-apply na ang gobyerno ng red notice sa Interpol. May nakapwesto ng tracker teams ang PNP para sa mga aarestuhin. May teams rin daw na pupunta sa mga bahay ni Ko. Pero batid nilang hindi madali ang pagpapauwi, kanselahin man ang kanyang Philippine passport. On raw intelligence, it seems that he has a Portuguese passport. If he acquired the passport before the commission of the crime, Portugal will protect him. But if it was after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. Ang Portugal mismo ay na-rules nila para wala silang fugitives na magtatago sa kanila. Posibleng managdagan pa ang asunto laban kay Ko. Ngayong inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na ihabla si Ko ng plunder, graft at direct bribery. Pinakakasuhan din nila si late 1st District Representative Martin Romualdez. Siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Kabilang sa mga isinumite ang di bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontratang napunta sa Sunwest Incorporated at Hightone Construction, mga kumpanyang konektado kay Ko at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Gayon din ang mga testimonya sa Senado, pati na ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa. Hindi kasama sa isinumite ang mga inilabas ni Ko sa kanyang videos. Yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Sinisika pa naming kuna ng pahayag si Ko. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, haharap sa investigasyon ng Ombudsman ang dating speaker na malinis ang konsensya. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.